God. So, katatapos lang ng ating pong election sa may mga panibagong upo for 3 years, bilang mga mananampalataya, ang ating pong pag-asa ay wala sa mga nakaupo sa gobyerno. Nananatili na si Kristo ang Panginoon at Hari ng mga hari. Nasa kanan ng Ama, nakaupo sa kanyang trono ang Panginoong Hesus Kristo. Siya pa rin ang Hari, siya pa rin ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po. So, yung mga nakaupo ngayon sa throne, sa posisyon, atin silang patuloy na ipag-pray sa Panginoon, pagkalaban ng wisdom, ng knowledge, upang kailang mapamahalaan ang ating bansa na naaayon sa kalooban ng Diyos. So, tuloy po na tayo naman ng mga mananampalataya, nandyan ang ating pong pagsuporta sa ating pong gobyerno bilang kabahagi at nabubuhay pa sa daigdig na ito. So, praise God. At patuloy tayong maging liwanag, maging ilaw ng sanlibutan. Mula po dito sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral ng Epistle of John, John chapter 3, verses 4 to 10. 1 John chapter 3, verses 4 to 10. So, bilang mga mananampalataya naligtas sa biyaya ng Panginoon, tayo po mga mananampalataya ay nagpapatuloy sa ating paglago sa pamumuhay bilang mga tinubos. Lumalago. So, kung papansinin po natin, masyadong napaka-technical and relational ng pagkakagamit ng salitang born-again Christian. Sa kadahilanan, kung ihahalin tulad natin sa literal na kaparaanan, ang isang bata ay lumalago sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. So, hindi habang panahon na siya'y pinapakain, hindi habang panahon na siya'y pinaglilingkuran. Bilang mga magulang, tungkulin natin na sila'y turuan na lumaki, na maging independent, na hindi sila palagi nakaasa sa mga magulang. So, makitaan natin yung ating mga anak na sila'y mayroon silang growth, no? Habang lumalaki, sila ay nagiging mature sa mga desisyon na kailang ginagawa. Tayo mga mananampalataya, inaasahan din ng Diyos na lumalago sa buhay, pananampalataya at namumuhay nang naayon sa kalooban ng Diyos na mayroong kalinisan at kabanalan. Sa pag-aaral natin ngayong umaga, ang ating pong tema, the true believers cannot live in a sin. Ang isang tunay na mananampalataya ay hindi na namumuhay pa sa kasalanan. Bagamat nabubuhay tayo sa daigdig, and bigyan natin ng pansin yung salitang hindi na namumuhay sa kasalanan. Hindi nangangahulog ang hindi ka na namumuhay sa kasalanan na hindi ka na magkakasala. Sapagkat yung katotohanan dito, yung nature natin bilang tao, meron tayong tinatawag na sin nature na nasa tao. Or sa theology ni Augustine, ito po'y tinatawag niyang original sin. Kasalanan ni Adan at saka ni Eva na binana natin. Hindi ka pa gumagawa ng kasalanan, may kasalanan ka na. So yun yung tinatawag natin original sin. Ayon sa Romans chapter 5 verse 12, no, na may pagkakasala, may kasalanan na tayo. So imposibleng hindi tayo gumawa ng kasalanan, yamang tayo po ay mayroon ng bahid ng kasalanan. Ang ipinanganak sa daigdig na walang bahid ng kasalanan, tanging ang Panginoong Hesus Kristo lamang.
Subalit, tayo pong natubos, tayo pong iniligtas, tayo po ay nagkaroon ng panibagong buhay. Nangangahulugan ng panibagong buhay nito, mayroon na tayong panibagong hakbangin, mayroon tayong panibagong direksyon, mayroon tayong panibagong layunin. So, ang panibagong layunin na ito, tayo po'y lumago sa pananampalataya at ang layunin ito ayon sa Romans chapter 8, verse 29, na tayo'y tinawag, pinili ng Panginoon upang tayo po ay maging kahalintulad ng Panginoong Hesukristo. So ngayon, bigyan natin ng pansin yung salitang true believers cannot live in sin. Hindi na namumuhay pa sa kasalanan. Bagamat nagkakasala, pero hindi ka na namumuhay pa sa ilalim ng kapangyarihan o sa gapos ng kasalanan. Pagka sinabi natin gapos ng kasalanan, hindi ka basta-basta makakaalis dyan. Sapagkat gapos ka. Mayroong gumagapos kung bakit hindi makaalis ang isang taong gapos. Pag sinabi natin gapos, para may kinalaman, halimbawa, addiction. Hanggat hindi ka nag-undergo ng rehab, hindi ka basta-basta makakaalis dyan. Bakit? Hindi mo kayang ialis ang iyong sarili sa iyong sariling pamamaraan. Bagamat mayroong iba na sinasabi lang nakokontrol nila, subalit karamihan, kapag napadpad dyan, sila'y nagiging addict sa illegal drugs, and then mahirap tanggalin ito sa kanila hanggat walang tumutulong sa kanila para makaalis sila dyan. Ngayon, kung tayo naman ay nagapos ng kasalanan, mahihirapan tayong umalis hanggat walang tagapagpalaya sa atin. At walang iba kundi tanging si Kristo ang nagpalaya sa atin sa gapos ng kasalanan upang tayo mamuhay para sa Kanya. So, tinubos tayo ng Panginoong Hesus para mamuhay para sa Kanya. So, saan patungo ang lahat ng ito? Ito'y patungo sa buhay na walang hanggan ayon sa pangako ng Diyos. No? Subalit, ang pamumuhay sa ilalim ng kasalanan, ito'y patungo sa kamatayan. At ang salita ng Diyos ay hindi natin maaaring baguhin. Hindi natin maaaring baliktarin, hindi natin maaaring i-twist para i-justify yung ating pagkakasala. So magkaiba yung nagkakasala sa namumuhay sa ilalim ng kasalanan. Mahalagang maging maliwanag po ito. No? Bagamat nagkakasala ka, bagamat nangyayaring nagagawa mo isang bagay, pero yung bagay na yun, malakas ang conviction sa iyo ng Panginoon na hindi mo dapat ginagawa, kaya magkakaroon ka ngayon ng repentance. No? Subalit ang tao naman, nagapos na ng kasalanan, parang normal na sa kanya ang gumawa ng kasalanan sapagkat gapos siya ng kasalanan. Kaya hindi siya makaalis. So walang repentance na nangyayari. Okay? At minsan, parang gusto niya palaging gawin yung bagay na yon sapagkat gapos siya ng kasalanan. No? Yung hilig ng laman, yun yung kanyang ginagawa. Kung ano ikasisiya ng kanyang sarili, yun yung kanyang ginagawa. And walang repentance na nangyayari doon. Bagamat mayroon pa rin conviction si Lord, may conviction pa rin ng Holy Spirit, subalit ayaw niya ng pakinggan ang conviction ng Holy Spirit sapagkat mas malakas yung tawag ng kasiyahan ng kanyang laman. So, ngayon, mahalagang maunawaan natin ang pinagkaiba yung nagkakasala sa namumuhay sa ilalim ng kasalanan o gapos ng kasalanan o bandage. Nasa bandage ng kasalanan. So ngayon, pansinin po natin, true believer cannot live in sins. Ayon po sa ating talata na mababasa ngayong umaga, okay, mula po sa John chapter 3, verses 4 to 10. Sabi mo ng passage, okay, everyone who sins is breaking God's law, for all sin is contrary to the law of God. And you know that Jesus came to take away our sins, and there is no sin in Him. Verse 6, anyone who continues to live in Him will not sin. But anyone who keeps on sinning does not know Him and understand
who He is. Their children, don't let anyone deceive you about this. When people do what is right, it shows that they are righteous, even as Christ is righteous. Verse 8, but when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of the devil. Those who have been born into God's family do not make a practice of sinning, because God's life is in them. So they can keep on sinning because they are children of God. And last verse, so now we can tell who are children of God and who are children of the devil. Anyone who does not live righteously and does not love other believers does not belong to God. Let us pray. Makapangyarihang Diyos, tunay po na iyong salita ay patuloy na nagtutuwid, nagtuturo sa aming mga buhay, upang kami lalong lumago sa aming pananampalataya at kagaya ng iyong layunin ng pagkatawag sa amin na kami maging kahalintulad ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lord, baguhin mo kami. Kung may mga bagay man na dapat kang ituwid sa aming buhay ngayong umaga, makita namin ito. Yamang ang iyong salita ay parang katulad ng salamin na nagpapakita sa amin ang tunay naming kalagayan. Amang banal, salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa dakilang pag-ibig. Dahil kung hindi mo kami mahal, ang katotohanan ito'y matatago lamang sa amin. O Diyos, salamat po at patuloy namin makita ang iyong katapatan at kadakilaan sa pamamagitan ng iyong salita na aming pag-aaralan ngayong umaga. Sino man sa umagang ito ang dumaraan ng mga pagsubok, Lord, kalingain mo po sila sa pamamagitan ng iyong salita. And sino man, Lord, na may mga struggle sa kasalanan, I pray, Lord, na kalayaan mo ang iyong pagkalaw sa kanila. And hayaan mo, Diyos, na ang bawat isa sa amin patuloy na lumago at ang pag-ibig mo ang siyang maghari sa puso ng bawat isa. Salamat po, Diyos, patuloy ka namin pinupuri, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, habang tayo lumalago sa pananampalataya, unawain natin ang ating kalagayan. Yung salitang pinaging anak ng Diyos ay katumbas ng inampon ng Diyos. Nangangahulugan, meron tayong dating natural na kalagayan bago pa man tayo inampon ng Diyos. Bago pa man tayo pinaging anak ng Diyos, meron tayong dating natural na kalagayan. Ito po'y gawin nating halimbawa minsan na kapag ka meron pong isang bata na nawala ng magulang o iniwan ng magulang at sila po'y lumaki sa kalsada. Sila'y natutulog sa tabi ng kalsada at hindi nila alam kung ligtas ba sila o hindi. Kaya sinisiguro nila ang kanyang sarili na sa mas safe na lugar sila maaaring matulog. Hindi nila alam, baka paalisin sila ng gwardiya, damputin sila ng DSWD. So, hindi na alam. May gamit naman sila, hindi na alam kung kinabukasan, nandiyan pa yung gamit na yan. So, hindi sila secure sa labas. No? And kinabukasan, hindi na alam kung may pagkain ba sila o wala. Hindi ho sila secure. So, ganun yung kanilang kalagayan. Ngayon, para matugunan yung pangangailangan nila, pwede silang mangalakal, pwede silang magbantay ng mga sasakyan para pag nag-park, bantayan nila at bibigyan sila. So, pwede lang gawin yun. Or kung talagang walang-wala, papasok na ho minsan yung snatching. Papasok na minsan na mapasok siya sa isang sindikato. No? So, ganun yung kanyang kalagayan. Ngayon, biglang nakita siya ng mag-asawa na walang anak, naawa sa kanila, at sabi nila, ano kaya ang kunin natin to? Okay, kinuha, inampon. Nung inampon, nasa loob na siya ng bahay, ngayon, yung apelyido ng kanyang apo sa kanya, apelyido niya din. Okay? So, nasa bahay na siya, pero ang isipan niya, parang nasa labas pa rin siya. Pag may nakita siyang
barya-barya dyan, itatago niya ito. Bakit? Kasi gusto niyang isecure ang kanyang sarili. Sapagkat hindi pa nababago yung kanyang isipan at ang kanyang iniisip, baka mawalan ako. Hindi pa nagsisink in sa kanyang isipan na kung anong meron ng mag-asawa, meron din siya. Bakit? Kasi tinanggap na siya bilang anak. Ito yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. No? Na minsan bumabalik-balik yung old nature natin at ang tingin natin minsan, hindi pa tayo anak ng Diyos. Kaya minsan, imbis na magtiwala tayo sa Panginoon, sa pangangailangan natin, mas higit tayo nagtitiwala sa sarili nating kakayanan. At dahil tayo nagtitiwala sa sarili nating kakayanan, minsan pumapasok yung pagkakasala. Bakit po? Kasi gagawa ho tayo ng mga bagay na sa akala natin tama. Gagawa tayo ng hakbang na sa tingin natin, ikabubuti natin. Yun pala, hindi natin ikinonsulta sa Panginoon, yung ating desisyon, kinalaunan, naging dahilan ng kapahamakan natin. So, mayroon pang mga binabago ang Diyos sa buhay natin. Marami pang inaayos ang Panginoon habang tayo sumusunod sa Kanyang kalooban. Ang kalagayan ho natin bilang pinaging anak, maraming babaguhin ng Diyos sa pag-iisip, sa pag-uugali, sa pananalita, sa mga lakad, mga plano ho natin sa buhay. Kapag hindi mo naunawaan ang kalagayan mo bilang pinaging anak ng Diyos, no? Noong mga nakarang pag-aaral natin, binigyang pansin natin ang katotohanan ito, no? Na tayo po ay pinaging anak ng Diyos. Amen. Makita mo ang iyong sarili na ikaw ay tinanggap ng Diyos bilang kanyang anak. Kung ikaw ay tinanggap niya bilang anak, ang pagtitiwala mo, hindi na sa iyong sarili, kundi nasa Panginoon. Amen po. Mayroon tayong Ama sa langit. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Mag-iisip ka kaagad kung anong papasukan mong trabaho. Imbis na minsan manalangin tayo sa Panginoon, Lord, ano bang dapat na trabaho gawin ko? No? Lord, may nakuha ka namang maliit na separation fee, no? Alam, pag may hawak kang pera, alam mo ba na ikaw ay lapitin ng temptation? Okay? Tapos wala kang trabaho, lapitan ka ng temptation eh. Bigla na lang may mag-chat sa'yo, no? Buti pa i-invest mo na yan dito sa networking. No? I-invest mo na siya dito sa tawag dyan, mga cryptocurrency, no? So, lapitan ka ng mga temptation minsan. Okay? Actually, alam ni Satanas na meron ka. At kung paano ka mag-respond. So, kadalasan, kinakailangan natin ng wisdom. Kadalasan, kinakailangan natin unang-una magtiwala sa Panginoon. Okay? Kung ano ang dapat natin ginagawa sa mga panahon na minsan walang-wala o mga panahon na kinakailangan natin magdesisyon. Mayroon tayong Ama at makita natin yung ating kalagayan na siya yung may higit na plano kaysa plano natin sa ating buhay. So, pumapasok ang kasalanan kapag tayo ay nagdesisyon na higit na pagtiwalaan natin yung ating sariling kakayanan. So ngayon, makita natin ang katotohanan na tayo'y pinaging anak ng Diyos. No? So, patuloy ka lang mag-aalala tungkol sa mga bagay na pansamantala na nagiging dahilan upang muling mapukaw ang lumang pagkatao mo at mamuhay sa kasalanan, sapagkat kung uunawain natin, ang tunay na pinaging anak ng Diyos ay hindi na namumuhay pa sa pagkakasala. Sa katotohanan ito, iikot ang ating pag-uusapan because sin is serious and it is opposed to the reasons why Christ came. Christian, do not
and cannot live in sin. Unang-unang katotohanan, because sin is a serious rebellion against God, it is totally opposed to Christ. True Christians shall not live in sin. So, nabanggit ho dyan, serious rebellion. Ang passage po natin sa verse 4 to 5, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakikilala sa Kanya. Ang mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. So, unawain po natin, no? Hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi na nagpapatuloy pa sa kasalanan. Sapagkat nilinis ka na, tinubos ka na, binago ka na ng Panginoon. So yung pamumuhay ho natin, hindi na ayon pa doon sa lumang pagkatao natin. So, kundi namumuhay na tayo na mayroong kabanalan. Bakit po? Unang-una, sin is a serious rebellion against God. Seryosong pagre-rebelde sa harapan ng Diyos ang kasalanan. Ayon sa verse 4, no? The word rebellion is totally against, no? Totally, laban ka, kontra ka. Okay? And then yung pagiging pagkontra mo, hindi lang ito mananatili sa isip mo. Kundi darating ang panahon na gagawa ka ng isang hakbang para ipakita yung pagrebelde, no? Or stubborn opposition. So serious rebellion against God. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Actually, yun yung pinakang definition, no? Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang Diyos naglagay ng standard na dapat natin gawin. Ang standard, walang iba kundi ang 10 utos ng Diyos. Sa 10 utos ng Diyos, hindi ito magawa ng tao. So, kaya nga ang Romans chapter 3, verse 10, nagsasabi, 23, no? Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. The word, sa paningin ng Diyos ay pwede mong isalin bilang pamantayan ng Diyos. At ang pamantayan ng Diyos, walang iba kundi ang 10 utos. So walang sino mang nakagawa ng 10 utos na ito. Ang lahat ay nagkasala, no? Na-break natin yung law or lawlessness. Okay? Yung katumbas na salita na ginamit. Ayon sa Theological Dictionary, no, of the New Testament ni Gerhard Kettel, sin is nothing but rebellion against God. Sabi niya, to practice sin is to be in open rebellion against God. Pinagdiinan ito ni John sa sulat na ito. Dahil sa kasalanan, kaya isinugo si Kristo para tayo po ay matubos. Amen po. Dahil kung walang kasalanan, walang Kristo isusugo. Walang Kristo magkakatawang tao. Walang Diyos na magkakatawang tao para sa atin kung walang kasalanan. Ang problema, ang kasalanan ang bumalot sa daigdig, ang lahat ay nagkasala, sabi ng salita ng Diyos. So, ang lahat ay nagkasala. Kinakailangan ngayong isugo ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay matubos. Okay? Sa ating mga kasalanan. So, nais niyang ipakita sa pamamagitan ng pagsugo niya sa kaisa-isa niyang anak, dito niya nais na ipakita na seryoso ang Diyos sa usapin ng kasalanan.
Dahil kung hindi seryoso ang Diyos patungkol dito sa kasalanan, hindi niya na sana isusugo ang kanyang anak. Hahayaan niya na tayo mamuhay sa kasalanan kung hindi siya seryoso. Pagkas dahil seryoso si Lord at seryoso siya na iligtas tayo, kaya ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo po'y matubos. Ang hinihingi ng batas ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa ating mga kasalanan, upang tayo ngayon ay magkaroon ng bagong buhay. Magkaroon tayo ngayon ng buhay na walang hanggan dahil kay Jesucristo. So, kung makikita natin, nais niya ipakita na ang kasalanan ay seryosong sakit na nakamamatay, na ang epekto ay pangwalang hanggan. Kaya sa verse 5, inihayag na walang ibang solusyon tanging si Kristo. And chapter 14, verse 6, si Jesus mismo ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Tanging solusyon lamang si Jesucristo. Wala na hong iba. So, sabi ng talata sa verse 5, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at wala siyang kasalanan. Bakit binanggit? Kinakailangan banggitin pa yung salitang wala siyang kasalanan. Sapagkat yung pwedeng maging handog para sa kasalanan, yung pwedeng maging sacrifice, dapat perfect, walang kasalanan, walang bahay ng kasalanan. Hindi maaaring maging handog ang anuman kung imperfect. Imposible tayong matubos sa ating kasalanan kung si Kristo ay imperfect. Kung bakit kinakailangan Diyos ang magkatawang tao, sapagkat tanging Diyos lamang ang perfect. At si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao na perfect, kaya siya po ay karapat-dapat na maging handog. The word na karapat-dapat, actually hindi naman siya karapat-dapat. No? Kasi siya ay anak ng Diyos eh. Siya ay Diyos. Ngunit, wala akong iba maaaring ma-qualify para maging pagtubos sa kasalanan natin. Tanging si Kristo. Sapagkat siya na ang banal. So, hindi natin kaya sa ating sarili. Bakit po? Alam niyo, sino po ba sa inyo nakakita na ng kumuloy? Yung quicksand. No? Iba pa siya naman sa matipo. Actually, ang kumuloy talagang malalim na pag nandiyan ka, unti-unti kang lulubog, na wala kang maapakan na puro putik. Or tinatawag natin quicksand. Hanggang palubog ka ng palubog kapag ang posisyon mo kagaya nakatayo. So, mabilis ang paglubog. So, wala kang kakayanan na lumangoy para ialis ang iyong sarili sapagkat malagkit yung lugar na yun. Kundi ang tendency nun, unti-unti kang lulubog hanggang mayroong dumating na pwedeng mag-rescue. So kung walang rescuer, yun na yung katapusan mo. Ganon yung kalagayan natin na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya kailangan natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Para maialis tayo doon sa kumuloy na yon. At magkaroon ng panibagong hakbangin, magkaroon ng panibagong landas, magkaroon ng panibagong buhay kay Kristo. So kaya, si Kristo na tagapagligtas, inialay niya kanyang sarili upang tayo'y maialis sa gapos ng kasalanan. So ito yung dakilang biyaya na kaloob sa atin ng Panginoon. So, malinaw na kasalanan, seryosong pagre-rebelde sa Diyos kung bakit kailangan niya isugo ang kaisa-isang anak upang tayo matubos. Dahil ang Diyos ay banal at nais niya tayong mamuhay sa kanyang katuwiran, kabanalan at kalooban. Inialis na ho tayo ng Panginoon sa gapos ng kasalanan. Kaya hindi na natin maaari sabihin, tao lang. Kasi maging ang ating isipan babaguhin ng Panginoon. Romans chapter 12, verse 2, no? Do not copy the behavior of this world, sabi ng New Living Translation, no? Bagos sabi doon, matransform tayo
ang ating isipan magkaroon ng pagbabago. Hindi na yung isipang makalaman, hindi na isipang makamundo, hindi na isipang makasarili, kundi ang isipan natin ay mabago ng salita ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na ito yung ating lakaran, ito yung ating hakbangan. Sapagkat nais ng Diyos ng kanyang katuwiran, kabanalan, kalooban, yun yung ating dapat na lakaran. Sabihin mo sa iyong katabi, bago na ang iyong landasin ngayon. So, inilagay ng Panginoon yung panibagong daan para sa iyo. No? Na yun yung dapat mong lakaran. Bagamat minsan sinasabi natin mayroong kahirapan. Bagamat sinasabi natin na minsan may mga pagsubok, ngunit patuloy lang. Bakit po? Sapagkat alam mo na diyan ka sasamahan ng Diyos. Na kaysa sa maluwag na kalsada na wala ang pagsama ng Diyos. Saan po bang madalas na aksidente? Sa makipot na kalsada o sa malawak na kalsada? Mukhang pareho. Pero alam niyo ho ba na ang mga driver mas nagiging maingat sa makipot na kalsada kaysa malawak? Kadalasang nangyayari ang aksidente sa mga malawak na kalsada. Kampante ang mga driver na malawak naman ang kalsada. Kung magpatakbo, napakabilis. Actually, itong linggo kong ito, kabi-kabilaan ang mga aksidente nangyari. So, sa makipot na kalsada, mas nagiging maingat kaysa malawak na kalsada. Dinadaanan ng napakarami sapagkat komportable. Ngunit maraming napapahamak. Ngayon, kung unawain po natin, doon ka na sa bagamat may kahirapan, ngunit alam mo na sinasamahan ka ng Diyos. Kaysa doon ka sa malawak, marami kang pwedeng gawin, ngunit walang pagsama ng Diyos. Dahil kay Kristo, walang tunay na Kristiyano ang magpapatuloy na mamuhay pa sa kasalanan. Tinutulungan din tayo ng banal na Espiritu upang labanan ang gawa ng kaaway. Ang isang tunay na Kristiyano na mumuhay sa katuwiran, kabanalan, at kalooban ng Diyos. Sin is totally opposed to Jesus Christ. Hindi maaaring magsama ang kabanalan at kasalanan. Si Kristo ay banal. And yung sin is totally opposed, laban sa Panginoong Jesus. Hindi masumpungan sa Panginoong Jesus ang anumang kasalanan sapagkat ang sabi ng talata sa verse 5, no? Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang talata ay nagbibigay sa atin ng katotohanan na si Kristo ay sinless. Walang kasalanang nananalaytay sa Kanya. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Si Kristo ay walang bahid ng kasalanan. Bagamat siya'y nagkatawang tao. Bagamat si Kristo ay pinanganak ni Mary, si Kristo ay hindi pa rin nabahiran ng kasalanang nananalaytay kay Mary bilang tao. So, unawain po natin, okay, si Mary ay matuwid, ngunit may kasalanan. Nananalaytay sa kanyang kasalanan bilang tao. Si Kristo, na Panginoon natin, ay inilagay sa sinapupunan ng Espiritu ng Diyos upang mapulpil ang sinasabi, ang hula, na ipapanganak siya ng isang birhen para magkatawang tao, ang Diyos, okay, magkatawang tao, si Kristo na Diyos na nagkatawang tao para maging handog sa ating mga kasalanan. Hindi nabahiran ng kasalanan si Kristo. Kaya perfect na sacrifice ang Panginoong Jesus. Walang bahid dungis ng kasalanan dahil perfect sacrifice para sa kasalanan ng mga tao. Sabi ng John chapter 1 verse 29, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world.
Yun ho yung declaration, ni John the Baptist kay Jesus. Narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis sa ating mga kasalanan matapos niyang makita ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, mahalagang maunawaan natin ito sapagkat ito yung nagbibigay pag-asa sa atin, si Kristo. Kumpara nung panahon, mabuhay tayo na walang Kristo sa buhay, na ang desisyon ho natin walang patutunguhan. Kung nabubuhay man tayo nung araw para sa atin, ang mahalaga, wala tayong inaapi, wala tayong inaapakan, pero wala namang patutunguhan yung ating ginagawa. Subalit, nung mahayag ang biyaya ng Diyos sa buhay natin, nakita ho natin, no? Na ang buhay na ito, hindi lamang para dito sa lupa, kundi para sa buhay na walang hanggan, dahil sa ginawa ni Jesus sa buhay po natin. He offered Himself as a lamb unblemished and spotless, according to 1 John chapter 1, verse 19. The final incomplete sacrifice for our sins, walang iba kundi si Kristo, according to Hebrews chapter 10, verse 10, verse 14, and verse 18. True Christians do not live in sin. Okay? Tingnan po natin ang puntong ito. Ang tunay na Kristiyano ay hindi na namumuhay sa kasalanan. Ang tunay na Kristiyano ay pinalaya na sa gapos ng kasalanan. Diyan sa sex. No? Pang-anim at pang-pito. No? Number 6. Okay. Pang-anim at pang-pito. No? So, first slide, no? Number 1. Anyone living in sin is not abiding in Christ and has not seen or known Him. Okay? Ang namumuhay sa kasalanan ay hindi nananatili kay Kristo o hindi siya kilala. Unawain po natin ang katotohanan ito. Kung tayo nagsasabing ako'y mananampalatayang Kristiyano, ngunit patuloy tayong namumuhay sa kasalanan, malamang hindi mo kilala nga si Kristo sa iyong buhay. Bakit po? Sapagkat kung kilala mo si Kristo, tatalikuran mo ang kasalanan at mamumuhay ka sa katuwiran ng Panginoon. And verse 6, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita o nakikilala sa Kanya. Ginamit po yung salitang nananatili na maaaring isali na pakikiisa o pakikibahagi. No? Pakikibahagi kay Kristo, pakikiisa kay Kristo. Pananatili kay Kristo. Yung pagkakagamit ng salitang nananatili ay mayroong implikasyon ng personal na desisyon. Bakit po? Binanggit yung salitang nananatili. Ibig sabihin, personal mong desisyon na manatili ka kay Kristo. Okay? So, mayroong implikasyon ng personal na desisyon na pasakop kay Kristo bilang Panginoon at pagpapasakop niya kay Kristo, meron siyang desisyon na talikuran ng kasalanan at iwaksi ang kadiliman upang pasakop kay Kristo bilang Panginoon ng katuwiran at kabanalan. Once na magdesisyon kang manatili sa Kanya, magdidesisyon ka rin talikuran ang kasalanan. Magdidesisyon ka rin talikuran ang daigdig. Magdidesisyon kang mamuhay sa katuwiran at kabanalan kung nananatili ka kay Kristo. Kung nagdesisyon kang manatili sa Kanya. Ngayon, pansinin po natin ang mahalagang pahayag ni John tungkol sa mga nagpapatuloy sa pagkakasala. No? Sila yung nagsasabing Kristiyano, ngunit walang pagbabago sa pamumuhay. Kasi malamang hindi nila kilala ang Panginoong Jesus. Nasabi lang nila na sila'y Kristiyano na sapagkat sila'y kasama ng mga Kristiyano. No? Nasabi nila sila'y Kristiyano sapagkat maaari sila'y nagpabaptize, subalit hindi na unawaan ng bautismo sa tubig. Maaari sinabi nila sila'y Kristiyano sapagkat tinanggap nila si Kristo bilang Lord and Savior ng kanilang buhay, subalit
hindi makita sa kanilang buhay yung pagbabago na dapat nang nahayag kung si Kristo nga ang siyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Sila yung nag-claim na pinanganak na muli, subalit walang takot sa Diyos dahil sa patuloy na paggawa ng immoral na pamumuhay. Sila yung nagsasabing tinanggap si Lord, subalit walang pagbabago, walang katapatan sa Panginoon. So maging maingat tayo sa ating declaration na tayo ay na kay Kristo. Maging maingat tayo kapag sinabi, ako'y Kristiyano na. Ako'y tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung nasusunod, kundi si Kristo. Sapagkat siya lang ang Panginoon. Ang sabi ng verse 6b, hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Dahil kung kilala nila, igagalang, susundin, pasakop, at magkakaroon ng fear of the Lord. Mayroong takot sa Diyos. Dito nga nasusubo kung tunay ang ating pagkakilala kay Kristo bilang pinaging anak. Hindi tayo magpapasunod kay Lord. Lord, ito yung gusto ko. Lord, samahan mo ako dito. Hindi ka sasamahan ng Panginoon sa anumang bagay na hindi niya kalooban. Magsasuffer lang tayo ng consequences ng ating mga pagkakasala kung hindi tayo masasakop sa kalooban ng Panginoon. So mahalagang maunawaan natin, kaya mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Mahalaga ang personal Bible study na higit pa nating makilala ang Panginoon sa ating buhay. Habang lumalalim ka sa pagkakilala mo sa Panginoon, lalong lumalalim ang iyong pagsunod sa Kanya. Habang lumalalim ka sa pagkakilala mo kay Kristo, lalo kang magliliwanag. Do not be deceived. A true Christian practices righteousness just as how Jesus is righteous. Sabi sa verse 7, mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid katulad ni Kristo. Ginamit uli yung salitang mga anak. Maaaring ang tinutukoy dito, walang iba kundi ang mga mananampalataya. Na ganun yung pagka-address ni John the Beloved. Nung tinawag niya, mga anak, huwag kayong padaya. Mayroon pong warning. Okay? Mayroong babala, huwag kayong padaya. Bakit po? Mananampalataya na ako, maaari po ba akong madaya? Unawain po natin ang talata. Okay? Huwag padaya sa sino man o anumang maaaring humatak sa iyo papalayo sa Diyos tungo sa pagkahumaling sa kasalanan. Huwag kang padaya sa nararamdaman mo dahil ito yung gusto mo, ito yung hilig ng laman. Ito yung masaya, ito yung gagawin namin, ito yung gagawin ko. So, nadadaya ho tayo dahil sa ating pakiramdam. Kaya, ingatan mo ang iyong pakiramdam. Pakiramdam mo, yun yung tama, yun pala yung magiging kapahamakan mo. Anong sabi ng Book of Proverbs? May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Maaari natin i-revise, no? May pakiramdam ang tao na sa kanyang tingin, yun ang mabuti, ngunit pagdating ng araw, yun ang kanyang ikamamatay. Sabi nga po ng iba, hunat mo sa namanaan. So maging maingat ho tayo. Ang tanong, yung nararamdaman ba natin, ito'y naaayon sa katotohanan? Kadalasan, nagugulo ang buhay dahil minsan pinaiiral ang pakiramdam. Kadalasan itong mapapansin natin sa relasyon ng mga magulang sa anak na mga nagdadalaga, nagbibinata. Kapag kayong nagbibinata at nagdadalaga, nakaramdam ng unang bugso ng pag-ibig. Dumarating ang panahon ng mga magulang, masyadong nakabantay na yan.
Yung oras ng pag-uwi, dapat andito ka na. Minsan, dun sa pamantayan ng curfew sa bahay, dapat alas 6, nasa bahay ka na. Pagka lumampas, mga magulang, mag-isip ka na kung saan yan ang galing. Lalong-lalo na kapag paulit-ulit na ginagawa. Kasi ang kanyang responsibility bilang anak, bahay, paaralan, church. Okay? Pansinin mo na kung nag-iiba na yung kanyang pag-ugali. No? Kung palagi niya nang hawak sa cellphone at hindi mo na mautusan. No? Pansinin mo na, magi ang mga notebook, sa hulihan, may mga drawing na. Inong araw ko yun, iwan ko ngayon, sa puno nakatago. So, pagsasabihan ng magulang, na huwag ka muna papasok sa relasyon. Hindi pa panahon para sa iyo. Magtapos ka muna. Opo. Pero pag talikod, iba yung takbo ng isip. Babalik. Ba't ginabi ka na naman? May project. Iba naman pala yung project na ginagawa. So, hindi na magkasundo. Bakit po? Kasi, alam mo, ito yung, actually, sa February natin pag-usapan yun. Kadalasan, mahirap ng pagsabihan kapag ka-emotion yung nangingibabaw. Kapag kapakiramdam yung nangingibabaw, akala ng anak, kontrabida yung magulang na nagsasabi sa kanya. Akala niya, ikamamatay niya kapag pinagbawalan siyang gawin ang bagay na ito. Bakit po? Sapagkat ang kalatan dito, ang pakiramdam na. Akala niya, yung pakiramdam niya, tunay na pag-ibig na yun. Tunay na pagmamahal. So pagdating ng araw, may nangyaring hindi maganda, saan lalapit? Ito rin ang nagiging sanhi kung bakit matindi yung poverty. Consequence na nangyayari. So, anyway, inihahalin tulad lang natin ang mga bagay na ito, lalong-lalo sa mga magulang na nandoon sa stage ng parenting sa kanilang mga anak na nasa stage ng pagdadalaga at pagbibinata. Pero higit yung maunawaan sapagkat pinagdaanan nyo. So, huwag padaya sa anumang, huwag padaya sa mga nararamdaman. No? Huwag padaya sa mga katuroang hindi nasasalig sa salita ng Diyos. Pastor, galing naman po sa Biblia yung kanyang binasa. Actually, Pastor, memorize niya pa yung John 3:16 kaysa sa'yo. Hindi mo nga ma-memorize yung John 3:16. Memorize niya yung Pastor. Maaaring pakiramdam mo lang yun. Natama siya. No? Lalo-lalo kapag problemado ka, may marinig ka mga counseling online sa radyo, and then yung nagtuturo, kulto, although tama naman. Pero yun ay introduction lang. Abangan mo yung susunod na sasabihin niya. Kaya tayo po, kung ikaw ay member ng Light Church, maging faithful kang miyembro ng Light Church. Amen. Kung member ka ng Light Church, maging faithful kang miyembro. Bakit? Ang Light Church, ang pastor nyo, mayroong pananagutan sa inyo. Na lumago kayo sa inyong pananampalataya. Ngayon, kung palipat-lipat tayo ng church, kung ano-ano naman masasagap natin na mga teaching, so maghahalo-halo yun. Okay? So, ang perspective ko natin dito, mostly is Pentecostal approach. Bakit, Pastor, doon hindi napapalakpakan? Walang drum set doon. Sorry ho kayo, Pastor. Hymnal, sabi nga ng MC natin kanina. No? Hymnal, pero napapalakpakan. So, pagpunta mo dito, Pastor, bakit mo ganito? So, bakit? Kasi galing ka kung saan-saan. Kung ikaw ay membro ng Light Church Tabaco, manatili ka, maging faithful ka. Kapag may mga pag-aaral, mas maging maaga ka. Bakit? Para lalo kang lumalim sa iyong pananampalataya. Para lalo kang makilala si Jesus sa iyong buhay. At lumalim ang iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabihin nga po natin sa ating sarili, mas lalo akong magiging faithful.
Ayaw na naman niya. Okay. So, sunod po, huwag padaya sa mga barkada. No? Mga barkada na iba naman ang prinsipyo, yung akala mong i-comfort ka nila, ngunit yun pala itutolerate ka lang sa kasalanan mo. Mas mainam pang marinig yung taong nagsasabi sa'yo, nag-rebuke sa'yo, kaysa taong nag-comfort sa kasalanan mo. Hindi nagmamahal yung taong i-comfort ka sa kasalanan mo. Kundi yung taong nag-rebuke sa'yo, yun ang dapat mong pakinggan. Marami kasi, sino bang kadalasan nadadaya? Yung mga taong ayaw ma-rebuke. Yung mga taong ayaw makarinig ng mga pagtutuwid, pagtatama. No? Sasabihin sila, dapat love-love lang tayo, Pastor. Ang tunay na love-love, mayroong pagtutuwid, mayroong pagtuturo. Maaaring dumating ang panahon, mapapagalitan kayo ng inyong pastor. Tanggapin niyo. Hindi yung napagalitan kayo, lumipat kayo ng ibang church. Hindi ka lalago, bagkus magpakumbaba, tanggapin ang pagkakamali, sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon para lalong matuto at lumago. Amen. Nagkakasundo ba tayo? Sinong lilipat mamaya sa kabila? Ang lapit lang no? Mas malapit dyan kaysa papasok kayo dito sa loob. Okay, sabi ng kapatid natin sa unan, di ba papasok ang church natin, aircon naman. Okay. So, ang usapan mo dito, huwag kang padaya, no? Yung akala mo i-comfort ka. Okay? Yun ang mahirap. Sa loob ng bahay, pinagalitan ka ng magulang mo. Pagkatapos, biglang lalayas ka, pupunta ka sa boyfriend, sa girlfriend mo, doon ka magpapacomfort, in Jesus' name ka. So, tandaan po natin, no? Nasa panganib ang buhay. Kapag dumating ang panahon, dumating ang panahon na ang gusto lang nating marinig, puro masasaya. Bakit sa mga churches, the more on motivational, ang daming member? Huwag kang maigit doon. Maaaring hindi nag-rebuke yung pastor doon. Bakit mas marami yung member doon sa church na yung pastor na masyadong joker? Ang daming mga sinasabi, mas marami pa yung joke kaysa sa salita ng Panginoon. Huwag kang maigit sa kanila. Pag gusto dito ka lumago, hindi ka madadaya. Unawain po natin, hindi ba may mga anak na napapahamak dahil ayaw pakinggan ang payo o saway ng magulang? Minsan, mas gusto nilang marinig yung payo ng barkada, payo ng kasintahan, payo ng daigdig. Kaya kadalasan sa huli, sila din ang nasasaktan, napapariwara ang buhay. Minsan, ganun ang nangyayari sa atin kung ayaw mong makinig sa pastor mo. Kinalaunan kapag ka nagulo ng buhay mo, lalapit ka pa din sa pastor, hihingi ka ng advice, hihingi ka ng prayer. Pero sa paumpisa pa lang, hindi ka na nakinig. Para ituwid, sapagkat minsan nadadaya tayo, sapagkat yun minsan ang gusto lang natin masaya. Hindi baling hindi na masaya, ang mahalaga na ituwid ka. Na ituwid tayo. Lumalago tayo. Amen po. Natutuwa pa po ba kayo sa message o mag-altar call na ako? Ang kadalasang nadadaya, yung mga ayaw sa katotohanan na maituwid sa kanilang gusto, kanilang gusto sa kasinungalingan yung kasinungalingan ang mag-comfort sa kanila. Ayaw sa pagtutuwid o pagtatama at ang gusto lang mapakinggan yung masaya at magandang bagay. Ayaw tanggapin ang kamalian, pagkakasala. Minsan, may panahon pang i-justify ang pagkakasala kaysa sa aminin ang kasalanan. Yung mga nagtatago sa salita ng Diyos, ngunit hindi makita sa buhay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito yung mahirap. Ginagawang defense mechanism, depensa sa kanilang ginagawa ang salita ng Panginoon. No?
Subalit, yung kapangyarihan, yun yung binabanggit ng 2 Timothy chapter 3, verse 5. Darating ang araw, mayroong mga magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi makikita sa kanila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang ganitong mga tao, sabi ni Apostle Paul kay Timothy. Bakit po? Nakakahawa sila, akala mo totoo. Bakit may mga nabibiktima sa church na mismo? Kasi dumarating ang panahon na tiwalang-tiwala ka na hindi mo naman talaga kilala. Akala mo napakabanal tingnan. Sapagkat kumikislap lang ang noo. Akala mo anointing ni Lord. Anointed. Tiwalang-tiwala ka. Lingkod naman yun ng Panginoon. Mas tiwala kasi ba kaysa pastor mo. So, mga kapatid, tingnan natin ang katotohanan ito, no? Ang nais ng Diyos sa atin, makita ang katuwiran ni Kristo. Makita sa atin ang Panginoong Hesus at mamuhay tayong matuwid ayon sa Kanyang salita. So, pangalawa, actually dalawa lang naman po ito, pero maraming mga subpoint. Pangalawa, sabay-sabay po kayo. Sabi ko sabay-sabay, you missed the mic, nagkasala na naman kayo. Hindi kasi sabay-sabay eh. Because of the devilish origin of sin and the purpose of Christ appearing, true Christian cannot live in sin. So, sino pong, saan nag-originate yung kasalanan? Kay Satanas. Okay? Sabi ng talata, 8 to 10. Oh, okay, 8 to 10. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng patuwid ay hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Mapapansin po natin sa verse 4 na binigyang diin yung katotohanan na napakaseryoso ng kasalanan sa harap ng Diyos. Pagdating po sa talatang ito, hindi lamang ipinakitang seryoso ang kasalanan, kundi maging ang natural lesa ng kasalanan. So pansinin po natin, unang-una, sin is serious because it originates from the devil. Seryoso ang kasalanan. Sapagkat sabi ko siya nanggaling, hindi sa China, hindi siya sa Japan. Nag-originate ho siya kay Satanas. No? Kay Devil. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampon ng dyablo. Mabigat yung salitang binitawan ni John. No? Sapagkat sa simula ay gumagawa na siya ng kasalanan. No? So, ipinakita ni John ang dalawang kinabibilangan ng tao. Verse 7, matuwid tulad ni Kristo. At verse 8, yung mga nagpapatuloy sa kasalanan, kampo ng dyablo.
kung uunawain natin, wala hong ibang pasimuno ng pagre-rebelde or pagsuway or kasalanan, kundi si Satanas at mga demonyo. Nilikha silang matuwid, perfect. Subalit sila'y tumalikod sa Diyos at nagrebelde sa Diyos. Bilang pasimuno si Satanas ng kasalanan, nais niyang idamay ang mga tao, maging mga Kristiyano. Nagbibigay panahon si Satanas upang ang mga Kristiyano'y tumalikod sa Diyos. No? So, subalit, tayo mga mananampalataya naman ay mananagumpay na sa biyaya ng Panginoon. Amen po. So may kapangyarihan tayong labanan ng anumang gawa ng kaaway. Kung unawain natin ang katotohanan ito, maliwanag, no? Okay, para maliwanag, binigyan din ni John na sino mang nagsasabing Kristiyano, ngunit nagpapatuloy naman mamuhay sa kasalanan ay kampo ng dyablo. So kung ipaparaphrase po natin yung talata, ganun po ang mangyayari, no? Sino man nagsasabing Kristiyano, ngunit namumuhay o nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng dyablo. Unawain natin ito, hindi dahil nagkasala ka, namumuhay ka na sa kasalanan. No? Hindi nangangahulugang nagkasala ka, namumuhay ka na sa kasalanan. Iba po kasi, kagay kanina sa introduction, ipinaunawa ko na ito. Iba yung namumuhay sa kasalanan at iba yung nagkakasala. Kasi yung namumuhay sa kasalanan, gustong-gusto niyang gumawa ng kasalanan. Kahit na walang temptation, hinahanap niya yung temptation. Sapagkat namumuhay siya sa kasalanan. Pero yung nagkakasala, alam mong ayaw mo naman doon, ngunit dumarating ang panahon na kukompromiso ka. Ayaw mo naman sa kasalanan, subalit may mga pagkakataon, bigla, nahulog ka. Sapagkat minsan, hindi ka naging maingat sa desisyon mo. So, magkaiba ho yun. Meron naman nagpapatuloy na namumuhay sa kasalanan kahit alam na niyang ito'y kasalanan. Iyan yung tinutukoy po ni John. Bilang mga kinubos, meron tayong magagawa. Ang magdesisyon na bitawan ng kasalanan, piliin ang kalooban ng Diyos, unahin mapuspos palagi ng Espiritu Santo at pasakop kay Kristo bilang Panginoon. Mahalaga po ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa ating mga mananampalataya. Bakit po? Kagaya po ng kwento ko noon sa prayer meeting ba yun? Kay Dolphy Jr., anak ni Dolphy Quezon. Kanina pa ako nabubulong. So, yung si Dolphy Jr. nag-testify, 2 times ko na atang narinig sa Bethel at nag-speaker ni Pastor Tamulao. So, nag-testify siya. Sabi niya, si Satanas, kadalasan, kapag gusto kang item, gagawin niyang libre pa. Sabi niya, nung time na narinig niya si Brother Eddie, nag-preach. At nagtanong, sino ba sa inyo gustong tanggapin si Kristo as Lord and Savior ng inyong buhay? Gustong papaghariin sa inyong buhay. Nung time na yun na narinig niya, nanonood siya sa television, taimtim siyang nanalangin at nung panahon na yun, tinanggap niya si Kristo as Lord and Savior. No? Pagkatapos nun, wala siyang magawa, nasa bilangguan siya. No? Wala siyang magawa. Nag-pray siya. Then nagbasa siya ng Bible. After niya magbasa, bigla meron dumaan sa kanya. No? Sabi, oy, punta ka doon sa loob. Meron doon, okay? Meron tayong session doon sa loob. Sabi niya, wala akong pera. Hindi, huwag kang mag-alala, libre. So, naisip-isip niya, libre. Pero sabi niya, hindi ito yung gusto ko sa buhay. Pinalayan ako doon ng Panginoon. Dahil sabi niya, hindi ako pwede, maglalaba ako. Alam niyo po, mas madaling i-resist ang gawa ng dyablo kung ikaw ay puspos ng banal na espiritu. Kung ikaw ay pinapakdubayan ng banal na espiritu, madaling i-resist ang gawa ng laman.
Hindi mo maaaring i-justify, basta tao na po kasi ako eh. Ang katotohanan minsan kasi, hindi na tayo puspos. Ano nangyayari sa atin? Upos. Wala na kapuspusan, upos na. Wala na Holy Spirit. Ang kinakailangan natin palagi magkaroon ng renewal sa banal na Espiritu, na palagi tayong mapuspos ng kanyang Espiritu Santo at mapaglabanan ng anumang gawa na kaaway. Sin is totally opposed to the purpose of Christ coming to destroy the works of the devil. Naparito ang Panginoon upang sirain, wasakin ang gawa ng kaaway. No? Para wasakin ang kasalanan. Ibig sabihin, seryoso si Lord sa kasalanan. Okay? Kung bakit siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo, upang tayo palayain at wasakin ang gawa ng dyablo. Kasi kung hindi siya seryoso, wala siyang pakialam sa kasalanan. Diba? Subalit, seryoso eh. Kung bakit kinakailangan mismo yung kanyang bugtong na anak pa bumaba para sa atin, upang tayo matubos at sirain ang gawa ng kaaway. Naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Si Kristo ang ating Panginoon at tagapagpalaya sa sino mang gapos ng kasalanan. Ang layunin ng pagparito ni Kristo ay wasakin ang gawa ng dyablo. Yung salitang wasakin o to destroy sa Greek ay merong katumbas na salita na ang kahulugan ay palayain. Okay? Palayain, yung salitang wasakin ay merong katumbas na salitang palayain. Palayain sa ano? Palayain mula sa gapos ng kasalanan. Kaya walang sino mang Kristiyano magsasabing, hindi pa ako malaya sa kasalanan kung ikaw ay pinalaya ni Kristo. Kung ang buhay mo isinuko muna sa Panginoon, palalayain ka ng Panginoon. Palayain mula sa hatol ng kasalanan. Ano ang hatol ng kasalanan? Kamatayan. Pinalaya tayo dyan ng Panginoon. Palayain mula sa kamatayan ng kasalanan. Palayain mula sa kamandag ng kasalanan. Palayain mula sa parusa ng kasalanan. Ito yung ginawa ng Panginoong Jesus. Na wala ng kapangyarihan ng dyablo dahil sa ginawa ni Kristo. Pinagkalooban niya ng kaganapan ang sino mang isinuko. Ang pinagkalooban niya ng kalayaan ang sino mang isinuko ang buhay sa kanya at mayroong banal na espiritong namumuhay sa kanyang buhay bilang tinubos. A true Christian does not and cannot live in sin. A true Christian does not and cannot live in sin because God's sin is in him and he is born of God. Kanina sinabi ko na tayo po ay pinaging anak, tayo na born again. No? May panibagong buhay na. Verse 9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang tinanggap ng Diyos, kung ikaw at ako ay pinaging anak ng Diyos at alam mo ang katotohanan ito, hindi ka na ngayon mamumuhay pa sa kasalanan. Bagkus lalakad ka sa kanyang katuwiran at kabanalan. Mayroong panibagong buhay na panibagong buhay na galing sa Diyos at yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Inialis na tayo ng Panginoon sa lumang pamumuhay. Binigyan ng panibagong buhay, panibagong pagkatao upang mabuhay para sa Kanya. Kung titingnan natin, para bang ang buhay ng isang Kristiyano ay perfect na. At para bang totaling hindi na tayo nagkakasala. Ngunit unawain natin ang salitang hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ito'y nagpapakita ng ating desisyon sa araw-araw ay hindi na ayon sa pagkakagapos natin sa kasalanan. Bagkus nagdidesisyon tayo, gumagawa tayo upang bigyan ng karangalan at kapurihan ang Diyos. Okay? Mayroon na ba kayong narinig na isang magnanakaw na na-interview na ninakaw niya yung isang bagay pagkatapos nagsabing, Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Diyos at nanakaw ko yung kaldero. O yung isang estudyante, purihin ang Panginoon, no?
yung ballpen ng Commission on Election nasa bulsa ko. To God be the glory. Wala pong ganun, di ba? Ibig sabihin, na namang kasalanan, hindi natin maaaring i-glorify ang Panginoon. At bawat gagawin natin, kung ang nasa isipan natin, ang bagay na itong gagawin ko ay para sa kapurihan ng Diyos, mailalayo ka sa kasalanan. Kung para sa kapurihan ng Panginoon. So, bawat desisyon natin, gumagawa tayo upang bigyan karangalan at kapurihan ng Diyos. Ngayon, hindi na tayo nabubuhay sa ilalim ng kasalanan. Dumarating ang panahong nagkakasala pa rin tayo, ngunit hindi na ayon sa pagkakagapos ng kasalanan. May desisyon na din tayo na i-acknowledge ang pagkakasala at pagsisihan ayon sa 1 John 1:9. Kung tayo'y kinubos na, anumang nagawa natin pagkakasala, hindi na natin i-justify pa. Eh sabi ng Word of God ganito, Pastor, no? Na pwede naman daw na uminom si Timothy nga, sinabihan ni Paul na uminom ka naman ng kaunting alak. Si Jesus nga, gumawa ng alak, Pastor. So, hindi na kapag alam mong kasalanan, hindi mo na dapat pang i-justify ang kasalanan. No? Pastor, pwede naman po, nagkikwentuhan, nag-uusap-usap. Pwede pa naman sa Kristiyano yung chismisan. Hindi kapatid, hindi na pwede. Hindi na pwede yung chismisan sa mga Kristiyano. Pastor, may Bible verse ako dyan. Noong panahon ng transfiguration ni Jesus, nagkwentuhan si Moses, si Jesus, sino ba yung isang kasama? Si Elijah. Pastor, nag-chismisan silang tatlo. Maghahanap lang ng talata para i-justify. Mga kapatid, hindi na. Pagkaalam mo kasalanan, pinagsisisihan. Tinatalikuran ang kasalanan. At itinatalaga ang buhay sa Panginoon. Meron na tayong bagong buhay mula sa Diyos na dapat nating ipamuhay. At hindi na ang lumang pagkatao, magagawa natin ito sa tulong ng Banal na Espiritu. At panghuli, sabay-sabay ulit tayo. The children of God and the children of the devil are distinguished by the practice and righteousness and love. So, pansinin po natin, dito makikilala kung sino ang tunay na anak ng Diyos at kung sino ang anak ng diablo. Ang sino mang hindi umiibig, ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Pansinin po natin ang kahalagahan ng katuwiran at pag-ibig bilang pagkakakilanlan na tayong mga pinaging anak na ng Diyos, namumuhay sa tunay na pagmamahal ng Panginoon. Pag-ibig na hindi ka itutolerate sa kasalanan. Bagos pag-ibig na itutuwid ka sapagkat ang nais ng iyong kapatid sa Panginoon, makita ka pagdating ng araw na bumalik na si Kristo. Hindi yung hahayaan ka na patuloy na mamuhay sa kasalanan. Namumuhay sapagkat mapapansin niyo po yung salitang righteousness and love. Okay? Righteousness and love. Magkarugtuho yung dalawang yun eh. So, nangangahulugan na anumang uri ng pagmamahal, ito ay dapat nasa sakop ng katuwiran. Mayroong katuwiran. Kasi, minsan, nami-misinterpret ng daigdig yung pag-ibig. Sabi nga po, Pastor, dapat love-love lang. Wala akong away-away, Pastor. Pastor, walang rebuke-rebuke. Love-love lang. Eh, sabi ng Word of God eh, distinguish by the practice of righteousness. Mayroong katuwiran, may katanusan ang pagkamuot na ini. Bakit ini yung, kumbaga, papabayaan ka na lang ang tunay na nagmamahal, ang tunay na magulang na nagmamahal sa kanyang anak,
yung kanyang anak ay kanyang itinutuwid at hindi niya hinahayaan sa kung anong kanyang gusto. Tama po ba? Hindi tunay na pagmamahal ng magulang sa kanyang anak yung kung ang kanyang anak na alam niya ikasasama yung kanyang desisyon, hahayaan niya lang. Sige na nga, pabayaan niya yan. Wala na, cellphone nga niya yung pahiwi. No? So, mga kapatid, ang tunay na nagmamahal sa anak, sa pamilya, sa asawa, sa iglesia, mayroong katuwiran. Hindi natin maaaring i-separate yung righteousness sa love. Amen po. So bilang mga pinaging anak ng Diyos, nandoon yung pag-ibig at katuwiran sa kapatid natin sa Panginoon. Amen. So hindi ho tayo ganap. Hindi tayo perfect. Ngunit ang mahalaga ngayon, tayo lalakad sa katuwiran at kabanalan ng Panginoon. At darating ang araw, tayo magkakasamang lalago sa pananampalataya. Sama-samang maglilingkod sa Panginoon. At isang araw, sama-sama rin tayong haharap kay Kristo. Amen po. Haharap kay Kristo, hindi ho sa white throne judgment, kundi sa Bema judgment. Sino ang gustong sumama sa white throne judgment? Sino ang gusto sumama sa Bema judgment? Alam niyo bang Bema judgment? Panahon na ibibigay sa iyo ni Lord yung reward. Dahil sa iyong pananatili kay Kristo at paglago sa pananampalataya. Alam niyo ba yung white throne judgment? Hatol ng puot ng Diyos sa sinuman na hindi nabuhay ayon sa kanyang kalooban. Mga taong hindi kinilala si Kristo, hindi kinilala ang kabanalan ni Kristo. So ngayon, higit natin naunawaan ang katotohanan ito. Bilang mananampalataya, patuloy tayong mamuhay sa katuwiran at kabanalan. Bilang mananampalataya, hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Kung mayroon man tayong sinasabing, Pastor, kahinaan ko po kasi ito. Kapatid, huwag mo nang gawing panangga, tama? Shield. Yung salitang kahinaan ko po kasi. Pwede kang lumaya dyan sa kahinaan na iyan. Bakit pipiliin mong manatili sa kahinaan? Amen po. Hindi habang panahon na itatago ang kasalanan. Sisingaw at sisingaw iyan. Kung ang kasalanan pilit mong pinagtatakpan, itinatago, sisingaw iyan. Lalong-lalong nang hindi mo itatago iyan kapag ka-experience mo ng consequence. Sapagkat anumang uri ng kasalanan, palaging may kaakibat na consequence. Wala hong karma, hindi totoo ang karma, totoo ang consequence. Ano mang iyong itinanim, yun ang iyong aanuhin. Okay? Hindi mo maitatago ang anumang kasalanan kung ito'y inaalagaan mo. Lalago at lalago iyan at darating ang araw, iyan ang ikapapahamak mo. Kailangan mong magdesisyon na sundin ang kalooban ni Lord. Kailangan mong magdesisyon na pasakop sa Banal na Espiritu. Kung mag-suffer ka ng consequence ng kasalanan, tandaan mo ito. Hindi lang naman ikaw magsasuffer. Maaaring madamay ang magulang mo, madamay ang anak mo, madamay ang pamilya mo, madamay ang church. Kapag ka nagpatuloy tayo sa kasalanan. Kaya, mga kapatid, lumakad sa katuwiran, pasakop kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpalinis sa Panginoon. Yung sinasabi nating kahinaan, huwag kang manatili sa kahinaan. Bagkus piliin mong sundin ang kalooban ng Panginoon. Palaging may kalayaan kay Kristo, araw-araw, isip mo ang presensya ng Panginoon. Hingin mo kay Lord na palagi kang mapuno, mapuspos ng kanyang presensya. If you have been born of God,
it will be obvious the new life in you will produce a life of righteousness. Little children, make sure no one deceive you. Mga anak, no? Sabi ni John, huwag kayong padaya kanino man. Let's all stand.